Ismail naman dyan, mga kapatid. It's a beautiful Sunday. Yeah? Napakaganda ng panahon, napakaganda ng ating pong patuloy na pagsamba sa ating pong Panginoon. And for this morning, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pagbibigay po kaluguran sa ating Panginoon sa pamagitan po ng ating pong pag-aaral, pakikinig ng kanyang mga banal na salita. So, for this morning, tayo po ay magbabalik tanaw sa mga pinagdaanan po nating mga pangangaral. At mahalaga na ito itingnan natin muli sapagkat ang mga ito po ay patuloy na umuugong po sa Senado at sa Kongreso at saka sa ating pong mga kababayan. At ito nga po ay nagbibigay po ng kagulumihanan sa karamihan. At ang kabataan nga po hindi na malaman kung ano ba ang tama at ano ba ang mali tungkol dito. And other people would like to say na ito ang tama because ito ang aking gusto. Ang aking gusto. Meaning individual na mga kagustuhan po ang kanila pong nasa kaisipan. So ang ating pong pag-uusapan ngayon po is i-revisit. I-revisit po sa ating pong mga tinalakay previously, both doon sa Balebanay at saka dito po sa atin sa Pulo. At ang ating pong titingnan, sisilipin muli, ay ang homosexuality, marriage, and the church. Homosexuality, marriage, and the church. Ito po yung ating pong titingnan. At ang mga topic po tungkol dito ay tuloy nga po na pinag-usap-usapan. At ilang beses na po itong pabalik-balik na pinag-usapan. At even up to this time, ang mga tao po ay nagkakaroon po ng error in understanding kung ano ba talaga itong homosexuality, marriage, and the church. In particular, homosexuality and marriage. Ano ho ba ang issue na pinag-uusapan tungkol dito? And before we move on, as usual, as we do, tayo po ay sandaling manalangin. Heavenly Father, Lord, muli kami po sama-samang dumudulog sa iyong harapan. Kami po ay nagpakumbaba. Patuloy na akong makilala sa inyo, Panginoon, bilang aming tanging Panginoon tagapagligtas. Sa aming pong muling pagbubulay-bulay ng mga salita, kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo, Panginoon. At nanalangin, Panginoon, na samahan niyo kami, Panginoon, sa aming pong gawain ito. Sapagkat hindi kami magkakaroon ng malalim na kanuwan, deeper understanding of your word, unless, Panginoon, you are with us. Panginoon, touch the hearts of everybody. Yung mga puso, Panginoon, the hearts that are confused kung ano talaga ang mga topic pong ito, na hindi nila maunawaan, they cannot understand because of so many instances, Panginoon, na sila nga po ay dinideceive ng aming pong mga kaaway. And therefore, Panginoon, kayo, Panginoon, magbibigay ng kaliwanagan sa puso ng bawat isa. At anumang confusion na meron, Panginoon, ay magliliwanag sapagkat kayo, Panginoon, ang tunay na liwanag, Panginoon. Panginoon, muli, maraming salamat at kayo po ang manguna sa gawain ito. Muli, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papurit pagalang in Jesus' name. Amen. Now, the issue of homosexual marriage. Ano bang mga issue tungkol po dito? Now, we have 3 items here. Una, it is a political issue in many countries. So, hindi lang po dito sa atin, ito na nga po ay sa buong mundo. Pinag-uusapan po ang tungkol sa homosexuality. Ang homosexuality po is a deviation from the Word of God. Sapagkat ang homosexuality po ay nagnanais na magkaroon po ng pagsasama ang parehas na sex. So both man at saka both woman, sila nga daw po ay pwedeng magsama sapagkat ito daw po yung kanilang preference. Ito yung po yung kanilang ginusto. Kaya nga po, naging political issue ito in many countries, even dito po sa atin sa Pilipinas. At ngayon, dinala na po ito sa Kongreso. At may nagmumove doon ng legalization po ng same-sex marriages. Kanila pong pinupus yan sapagkat ang sabi nila, they are being discriminated upon. But the truth of the matter is, wala po naman ritong tinatawag po nating
discrimination. Sapagkat they themselves are doing it, choose to be a homosexual. Kung kaya nga po, tayo po mga kababayan po natin, ang community is not a part of this. Sila lang po, it is on their own. At meron din pong mga politiko na sumasakay po rito sa isyong ito, sapagkat ang nais sila ay makakuha po ng boto coming from the homosexual community. At siguro, ang isang magandang tingnan din po natin dyan ay yung nangyari kay Manny Pacquiao. Nung si Manny Pacquiao declared, sinabi niya ito he declared na he's not inclined to these homosexual activities. At ang kinot niya, yung sa banal na kasulatan doon sa Leviticus. And you know what happened? Si Manny Pacquiao po ay na-deprive nung kita niya sa advertising. I think it was yung napakalaking brand ng sapatos. No? Inalis siya doon bilang major endorser. Pati na yung ibang mga produkto na pumapabor sa homosexual marriages ay inalis siya sapagkat yung kanyang statement is against their advertising. Kaya nga po, si Manny Pacquiao naniniwala na natili kung ano yung totoo ayon sa kanyang pananampalataya. So this is a political issue in many countries and even in ours. Secondly, a cultural or societal issue. Cultural. Sabi nila, this is according to our culture, no? Kasi ang ating napapanood sa telebisyon, napapakinggan po natin, ay meron pong pagkiling po para po dito sa mga homosexuals. No, doon po. Ang simula lang ay yung kanila pong yung kanilang tinatawag na attraction. Yung attraction po from one sex to the other, same sex, attraction lang po yan. Ang sabi po sa ating pong pag-aaral, yan po ay temptation. Ang temptation po, attraction to the other sex, the same sex, ay hindi po naman kasalanan. Kung ma-attract ka dahil gwapo siya, gwapo naman ito. You are attracted to that guy, lalaki ka din o babae ka din. No? Hindi po kasalanan yon. Ang kasalanan, yung activity itself. You put that into practice. No, you engage in a homosexual activity, no, then that becomes a sin. Pero yung temptation lang is not a sin per se. It's not a sin. Ang ating Panginoong Hesus nga ay natukso. At nung siya'y natukso, hindi po kasalanan po yun. No? Hindi naman siya nagpatukso. Pero tinukso siya. Si Eva, doon po sa Garden of Eden, siya ay tinukso. At first, nung siya ay tinukso, okay lang po yun. Dahil ang tukso, ang temptation is a part of our life. Hindi po natin maalis yan Pero the moment na ginawa po na Eva na kinain, tinikman niya at kinain ang pinagbabawal, then that becomes a sin. Yun na po yung fall of man. From then on, atin pong nadinig in so many instances ang tinatawag po nating inherited sin. Other commentators coming from the Bible, yung apologetics po natin, they do not agree dun sa tinatawag po nating inherited sin. Pero by one man, the succeeding generations of man ay nagkasala po. Maliwanag po ang tinutukoy po doon, no? Na yung tukso nga po ay hindi po ito kasalanan. At ang ating pong society today, no, whether you like it or not, nagpapakita talaga na nandun po yung deception. At ang author ng deception, walang iba kundi ang demonyo, the devil. No? He is there to deceive, to divide, and to destroy. Kaya tayo ngayon, kabataan ngayon, nakukompuse kung ano talaga. Ano ba talaga yan, kuya? So, pag na-confuse ka ngayon, diyan na ngayon papasok ang temptation. Maganda yan. Okay yan. Sapagkat ginagawa nga ng iba, di okay rin sa atin. So, nandun ang temptation po ng demonyo. And this is part of our society. Sa ating society, hindi tayo pwede mamuhay rito na tayo'y kakaiba lang. Na
hindi natin titinan yung mga tukso along the way. You remember mga kapatid, na itong mundong ibabaw na ito is a battleground between good and evil. We had been fighting evil ever since. Kaya tuloy-tuloy yung ating pong bakbakan. Kaya we cannot do away with this temptation. Ang atin lang dito, let us stand firm on the Word of God. Because our God is truthful, He is the truth, then doon lang pa tayo sasandal sa Kanya. Thirdly, it is a biblical issue. Biblical issue po ang tungkol po sa homosexual activity. Biblical po yan. Maliwanag po ang sinasabi po ng Biblia, ang stand po ng Biblia tungkol po sa homosexual activity. Tungkol po sa homosexuals. Kasama po dyan ang mga lesbian, mga gay at iba pa. No? Kasama po ang lahat ng mga yan. It is a biblical issue. No? At makikita po natin sa ating pong banal na kasulatan na nandun talaga ang tendency ng tao na gumawa po ng isang kasalanan. At we can see na doon kay Lot, nung si Lot nga po ay dinalaw ng mga anghel, ang nais ng mga tao doon at that time ay nais silang makapiling yung mga anghel na dumalaw kay Lot. Dahil mga gwapo no? So, it is a biblical issue. Biblical issue po yan. Kung kaya nga po, sa ating pong mga magulang, kailangan po natin sundan ang ating pong mga anak sa kanila pong paglaki. The father image should be there. The mother image should be there. Kailangan makita po sa mga kalalakihan ang image po ng isang tunay na ama. What is like to be a father and what is like to be a mother. Makikita nila ang distinguishing picture between a man and a woman. At ito ay itinuturo natin, kaya nga meron po tayong sex education na itinuturo. Kailangan practical yung approach at hindi po malaswa ang ating pong pag-explain para po sa kanila. Ang ibang mga magulang ay, ang ginagawa po nila ay, ayaw nilang i-touch yung tungkol sa sex sa kanilang mga anak. Pag-aasawa, ayaw nilang i-touch po yan. No? Kailangan pong i-touch po natin ang mga issue yan because they are growing up. And once they grow up, you cannot avoid na sila nga po ay mag-aasawa at magkakaroon po ng attraction to the opposite sex or to the same sex. So tayo mga magulang, it is incumbent upon us na tayo nga po ay dapat na mangaral sa ating mga anak tungkol po dito. No? Baka mabigla ka na lang yung anak mo, buntis na. Baka mabigla ka lang yung anak mo, pag ganun-ganun na siya ng kamay, na yung binata mo, wala na. No? At yan nga po ang simula, sapagkat ang pamilya nga po ay hindi po ginawa ang kanyang tungkulin ng ama at ina towards their children. Alright. Ano ba yung mga basic beliefs about homosexuals? Ano yung mga pananaw? So, we have one, homosexuality is an inborn nature. Ang pananaw po nila, ang pagiging bakla o tumboy, o yung kaisipan na attraction niya sa opposite sex, ito daw nga po ay inborn. Gentlemen, hindi po ito inborn. Hindi po ito namamana. It is a development of our attitude. The culture that we have, the environment that we have, yung mga kakasama nating tao, ito nga po ang nag-i-influence po sa atin. Kung kaya nga po para po sa ating mga magulang, titingnan po natin kung sino ang makakasama ng ating pong mga anak. Once we let them go to attend to friendly activities with their schoolmates, with their friends, kailangan po natin tingnan kung sino ang kanilang mga makakasama, makakasalimuha. At pag may nakita kayo ng kakaiba, kailangan, kumbaga, red signal na po yan, red sign na po yan. Ibig po sabihin, it is something for you to talk about. Warning sign yan, red signal na yan. Ba, delikado na ito. Yung mga kasama ng mga anak ko ay puros mga pa-sexy. No, aba, yung mga kasama ng anak ko, iba na ang mga itsura ng damit. No? At may naninigarilyo na. May umiinom na. No? Amoy alak na, amoy sigarilyo. Then, para sa magulang, red signal yan. Kailangan right and there, i-caution po natin ang ating pong mga anak. Next one. Homosexuality is as natural as heterosexuality. Hindi po. Paras lang daw ang lalaki sa lalaki at yung babae sa lalaki. Paras lang daw.
It's the same. Natural lang daw yan. Gentlemen, this is another deception of the evil one. Kung kaya nga po, kailangan po natin na bantayan po ito ng mabuti. Deception po yan. Let us remember na ang demonyo nga po ay nagnanais na tayo nga po yung ma-deceive. Ito yung kanyang pamamaraan para makakuha siya ng mga taong makakasama niya. Doon po sa abyss. Doon po sa flaming fire. No? Yung walang katapusang init. Naghahanap siya ng makakasama niya ron. The next one, number 3. Homosexuals constitute a legitimate minority. Alright? So, the field na sila nga po ay kakaunti lang at sila nga po ay inaapi. Gentlemen, wala pong nangaapi sa kanila. Nobody. Sila lang, kanila lang pong pag-iisip yan. Kanila lang pong pag-isip yan. Kaya nga po, ang mga ito ay meron pong kaunting problema sa kanila pong kaisipan. Maybe they have not realized yet, fully realized yet, kung ano talaga sila. Kasi sila ay na-deceive. They were misinformed. They were misinformed. The last one there. Homosexuals have made essential contribution to the development of culture. Homosexuals and homosexuals should openly acknowledge their condition. All right, look at that. Yes, ito pong homosexuality, mga kapatid, as it goes along, no? Sila nga po ay nakatulong din sa pagdami ng mga homosexual sa buong mundo. Kasi nga po, they are a minority at sila nga po ay neglected, sila nga po daw po ay may karapatan din, kagaya natin, wala namang nagdi-deprive sa kanilang mga karapatan, except for that. Because it is not in accordance to the moral of man. At tayo mga Kristiyano, we have based this ayon po sa salita po ng ating pong Panginoon. In some people's minds, being homosexual is much outside one's control as the color of your skin and your height. Ibig sabihin, sa kanila nga po sa kanilang kaisipan, no, wala silang control sa kanilang pagiging homosexual. And that is wrong. They have control over themselves. Pero sinasabi nila, wala akong control sa aking sarili. Ito yung aking urge. So again, there is that deception. No? On the other hand, sinasabi po ng banal na kasulatan, clearly and consistently declares that homosexual activity is a sin. Kasalanan talaga itong homosexual activity. The Bible would clearly show that. Ayon sa Genesis, sa Leviticus, sa Romans, at saka sa Corinthians. Siguro mga kapatid, this should disconnect. Dapat maputol na ito. Itong controversing ito, itong debating ito, sapagkat ipinapakita ng banal na kasulatan kung ano talaga ang tama. Now, when examining the Bible, ano bang sinasabi po ng Biblia tungkol po dito? About homosexuality. It is important to distinguish between behavior and inclination or attraction. Kaya sinabi ko kanina, no? The difference between active sin and the passive condition of being tempted are two different things. Yung passive, may tukso sa'yo, passive po yun eh. Pero yung active, ginagawa mo. So dalawang magkakaiba po yun. Ang homosexual behavior, which is active, is simple. Kasalanan po talaga yan. But the Bible says, never says, it is a sin to be tempted. Hindi kasalanan po na tayo po ay matukso. Simply stated, a struggle with temptation may lead to sin. Pag nag-struggle po tayo sa temptation, may mga tukso. Hindi lang tukso po ng homosexuality, tukso po ng pera, tukso po ng sex, ng babae, ng lalaki, or ng greed. Those are temptation. Now, kung may tuksong ganyan, gusto ko bumili ng sasakyan, gusto ko bumili ng bahay, ng motor, ng damit, ng alahas, yes, that is normal. Pero kung ikaw ngayon para magkaroon ng sasakyan, magnanakaw ka, then that is a different story. You're putting that from active to passive. Kaya nga po, nagiging kasalanan na po iyan. Now, tingnan po natin ang biblical portrait of marriage. The biblical portrait of marriage, una, procreation. Tayo nga po ay nilalang ng Diyos for procreation. Lalaki at babae. Procreation po yan. A purpose.
is to be fruitful and multiply. Ang instruction ng Panginoon yan. At yan ang part of God's design and purpose for all of us. Yan ang plano niya para sa atin eh. Nilalang tayo ng Panginoon at may plano ang Panginoon para sa atin. Ang atin lang dito is to follow the plan of God. Susundin natin kung anong gusto ng Panginoon. At ito yung kanyang planong sinasabi. Now look at Genesis. Ano sinasabi po sa Genesis? Sinasabi po sa Genesis, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female. Lalaki at babae. Meron bang sinabi diyan lalaki at lalaki? No. It is male and female. And in verse 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. So there is that instruction. Go. No, siya, be fruitful and increase in number. Meaning go. Increase in number. How can both lalaki at lalaki increase in number? Di ka na. So they are just deceiving themselves. Oh, pwede naman mag-ampon. Pwede naman mag-ampon. You see, sa mga TV shows, talaga po namang in-idolize nila yung mga nag-aampon ng mga homosexual. Yun ang kanilang in-idolize. At, I don't know. Mahirap lang i-describe ang mga yan. But then again, it is not the design of God. Ayon po sa Genesis chapter 7, verse 1 to 4. Sinasabi po rito, if we go to verse 2, no? You shall take with you of every clean animal by 7. Male and female again. Male and female because hindi magmumultiply kung parehas ang inyong kasarian. Kailangan po male and female. To keep offspring alive on the face of all the earth. Pag puros lalaki at puros babae, unti-unti magdidiminish ang world population yan. Ano ngayon ang intention ng Panginoon dito? Clearly, God's intention for people as well as for animal kingdom was for procreation. So maliwanag na maliwanag. The intention of God is procreation both for animal and the human kingdom. Maliwanag po. Now, is it hard to understand? No, it's not. Eh bakit sila nabubulagan sa katotohanan? Because they refuse to understand because they have hardened hearts. Ang puso po nila ay napakatigas. And that is the problem. And that is their problem. Next one. Heterosexual and monogamous. Ibig sabihin ng heterosexual, lalaki at opposite sex. Monogamous meaning isa lang. Isa lang ang iyong mahal. Ang misis mo lang, ang mister mo lang at wala na pong iba. In Genesis, God only created one man and one woman. He did not create another man, a group of people or child for Adam. No. God created one woman for a man. Ang babae nilalang ng Diyos para sa lalaki. At ang dalawa ay magsasama. At ang mangingibabaw ay walang iba kundi ang lalaki. That is why, hindi ubra na parehas lalaki at lalaki. Kasi maliwanag na sinasabi, heterosexual, opposite sex, at iisa lang ang ating magiging asawa. Now, sabihin niyo naman, bakit po naman yung mga nauna nating mga ninuno, magmula doon sa sinauna pa, ang dami nilang asawa. Kasi nagkamali nga po sila, pinarusahan sila ng Panginoon because of their misdeeds. Look at what happened to Samson. Look at what happened to King David. Look at what happened to King Solomon and the others na napakaraming asawa. No? Hindi lang po na-describe kung paano po sila na-curse ng Panginoon yung kanilang saling lahi and what happened to them. No. So, heterosexual and monogamous, isa lang dapat ang ating asawang lalaki at saka asawang babae. Huwag ka na maghanap pa ng iba. Kung nagkamali ka man, pagpili ng iyong asawa, hanggang doon na. Kasi nung tayo nag-asawa, package deal na yun package deal. Kaya kung ano man si Mrs. ngayon, pasensya ka na. Kagaya ng pagpapasensya natin ngayon, magpasensya tayo sa ating mga asawa. Okay ba yan, mga mister? Magpasensya po tayo.
Yun naman mga Mrs. the same thing. Magpasensya kayo kay Mister. Kasi both ways tayo dyan hindi pa pwede. Kaya lang, ito yung kaya lang, in the process, nandun po ang demonyo, tayo ay i-divide ang ating pong pamilya. Kaya meron po mga kalalakihan na because yung kanilang mga misis ay sobrang bunganga, sila nga po ay aalis sa kanilang pamilya at maghahanap ng iba. Kasi ayaw nilang madinig yung maingay Yung naturalesa ng kalalakihan. Ayaw nila yung mabunganga. Pero sa mga Kristiyanong kalalakihan ngayon, alam na namin na kahit maingay yung mga misis namin, naandun pa rin yung pagmamahal ng kalalakihan, Kristiyanong kalalakihan, sa kanila pong mga asawa. Because it is a package deal. In like manner, yung mga misis naman, kung si Mr. nung araw ay gwapo, ngayon malaki ng tiyan, malaki ng tiyan at lalong lumakas ang paghihilig, lifetime na nilang makakasama yung mister nila na malakas maghilig. At kagaya ko po, ako po din po yung naghihilig. Kaya wala na pong magagawa yung aking asawa, sapagkat ako nga po yung naghihilig. So, it is the same. Anong mas malaga? Hindi po yung buhay natin sa mundong ibabaw na ito, kundi yung our life in the afterlife. Not here, but in the afterlife. Yun na nga po yung inaabangan natin ng mga Kristiyano. Alright? Now, after the fall, man perverted God's purposes through polygamy, bigamy, concubines, divorce, as well as homosexuality, fornication, and all kinds of immorality. Ito pong tungkol po dito mga kapatid. Nagyari po lamang ito after the fall. Kasi hindi na po tayo perfecto after that Nung bago mangyari ang fall, yung pag-commit nila ng kasalanan, okay ang relasyon ng tao sa Diyos. Nakakausapan niya yung Diyos. Pero after the fall, wala na po. Ito na nga po, perverted God's purposes through polygamy, bigamy, concubines, divorce, and fornication and homosexuality. Ito na nga po ang tukso po ng demonyo nagsunod-sunod na po. Now, what is the meaning of fall? Kung babalikan po natin, just for an emphasis. Ang fall po mga kapatid, there is no other explanation possible of Genesis 3 than that it is the narration of the fall which consists in the transgression. Sumaway po sila of an explicit command of God. May utos ang Diyos, they disobeyed the order of God. Huwag mong kukunin, papakialaman yung punong yan. Thus, bearing a moral significance and therefore followed by repentance, shame, fear, and punishment. Lahat po ng kasalanan po natin ay may katapat po niyang punishment. At kung ang punishment pong yan ay sinagutan ng ating pong Panginoong Hesus, we are justified, then if we are justified, wala na po tayong dapat ikabahala because we come into His presence. Now, before the fall, man is represented as a creature made after God's image and receiving paradise as a dwelling place. And after the fall, he is sent into a rough world, condemned to a life of labor and sorrow, and increases more and more in sin until the judgment of the flood. Alam na po natin yung nung nagkaroon ng flood. Talaga nga po naman, ang tao at that time ay sobra na nga po ang kasalanan, kaya nagkaroon po ng pagkagulo ng mundo by means of water. So, ang ating dito, tingnan po natin, one more time, ang sinasabi po sa Exodus. What is that? Honor your father and mother so that you may have a long life in the land the Lord God is giving you. So, nanay mo at tatay mo. Ang sinasabi ba dito ay mga nanay at saka mga tatay? No. Look at that next slide. The fifth commandment says that it was to honor your father and mother, not your fathers or mothers. Ibig sabihin, isa lang ang tatay mo, isa lang ang nanay mo. Nanay at saka tatay. Hindi puros tatay-tatay, nanay-nanay. It is nanay at saka ang ating pong tatay. Number 3. In the analogy to Christ and the church. The Christ and the church. In Ephesians 5:25, sabi po dito, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. So, analogy po ito, comparison po, Christ and the church, husband and your wives. So husband, mahalin natin yung mga asawa po natin.
just as Christ loved the church and gave Himself up for her. So tayo mga lalaki, mga kapatid, nandito yung pagbibigay natin, pagsuporta natin, pag-aalaga natin, pag-aaruga natin sa ating pong mga misis. As Christ loved the church and gave Himself up for her. Kaya tayo mga kalakihan, once tayo po ay nakatali sa mga misis natin, tapos na ang masasayang mong araw. Another chapter of life, another masasayang araw with your wife, this time, and your children. In Genesis chapter 2, verse 24, sabi po rito, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Again, look at that emphasis, man and wife. Hindi man and man or wife and wife, no. It is man and wife. They will become one flesh. How can man and man become one flesh? Hindi po pwede. It is only man and woman. Man, husband, and his wife. They can become one flesh. Once again, mga kapatid, tingnan po natin. There is a reference to father and mother and man and wife. Christ is not marrying himself. Hindi niya papakasalan yung kanyang sarili. No, nor is the church married to herself. Kaya nga hindi pa pwedeng magpakasal ang lalaki sa kapwa lalaki at ang babae sa kapwa babae. Hindi po obra yan. No? Sapagkat ang sinasabi po, the biblical portrait of marriage is between man and woman, analogous to Christ and His church. So the analogy is one man and woman, Christ and the church. So that is a simple analogy. Mayroon bang intindihin yun? No, it's not. We just refuse to understand because we are being deceived. Sabi po sa Leviticus, it is, in Leviticus, do not lie with a man as one lies with a woman. It is detestable. So ito yung binanggit ni Manny Pacquiao in Leviticus 18:22. Ang sabi po doon, it is detestable. Pag ikaw ay, when you say lie, ibig sabihin, sumisiping ka sa kapwa mo lalaki. And there is sexual activity there. It is detestable. Hindi ka tanggap-tanggap. It is a sin ang kakaroon po ng sexual relationship with a man or of the same sex. Ayaw po naman sa Leviticus again. Kasi maraming sinasabi ditong Leviticus eh. If a man lies with a man, as one lies with a woman, both of them have done what is detestable. So dalawa po sila nagkakasala po rito. Excuse me. They must be put to death. Their blood will be on their own heads. Kailangan po silang patayin. Their blood will be on their heads. Yes. Kaya napakatindi ng parusang kanilang tatanggapin at that particular time. Pero sa ngayon, we are trying to legalize this, and in some other countries, ito na nga po ay legally done. Now, tingnan po natin sa Corinthians 6:9-11. Ito po ayon sa NIV. No, sinabi po rito, no? Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Tinatanong tayo. Do not be deceived. Huwag kang magpa-uto, huwag kang magpaloko. Neither, ibig sabihin, maski sino man ito, the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, pati na po yung mga swapang, no? Yung mga ganid, nor drunkards, mga lasinggero, nor slanderers, yung mapagmura, no? Nagsasalita ng kung ano, swindlers, manluloko, will inherit the kingdom of God. They are not to inherit the kingdom of God. So maliwanag po ang sinasabi. The wicked, they are considered wicked. Sila nga po ay masasamang tao. Ang sinabi po naman sa King James Version, may counting discrepancy lang, pero it's the same. Ang word lang nag-iba dyan ay yung tungkol sa effeminate. Yung effeminate, ito na nga po yung mga, in other translation, ito nga po yung mga homosexuals. No? Homosexual po. At they are not supposed to inherit the kingdom of God. Ang description po ng effeminate at saka abusers of themselves ay nire-refer po ito sa
homosexuality. Just for an added emphasis. Ayon po naman sa Romans chapter 1, 26 to 27, ganun din po sinasabi po rito, in verse 27, no? Even their women exchange natural relations for unnatural ones. Unnatural. Malalim po yan. Unnatural ones. Ang kanila pong relasyon ay unnatural. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed indecent acts with other men and received themselves the due penalty for their perversion. There will be penalty for their perversion. Hindi po tayo makaka-escape sa mga kasalanan pong ating pong ginagawa. Kahit anong gawin po nilang panluloko sa kanilang sarili, no, they cannot escape the penalty that is due to them. Kung kaya nga po, tayo pong mga Kristiyano at iba pa na sumusunod sa salita po ng ating pong Panginoon, talaga nga pong napakahirap kasi left and right ay tayo nga po ay bombarded with temptations. But then again, be happy because God is with us. In Matthew 7, 13, 14, you are very familiar with this. There is that narrow gate, the wide gate and the narrow one. Narrow at saka the wide gate. At tunay nga po na marami ang hindi makakapasok doon sa narrow gate sapagkat nakatali po sila sa kanila pong mga kasalanan. Hindi po nila pwedeng iwanan. Nakalimutan nila na hindi man ito madadala sa kabilang buhay. Kaya nandun ang deception eh. Kaya hindi katakataka maraming tao talagang nakatali sila doon sa yaman sa lupa. Nakalimutan nila na they can never take this to where they would like to go. So not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Pati nga po yung mga homosexuals na yan, yung sila nga po yung maka-Diyos. Nagsisimba po yan. No, nagbibigay po ng kanila pong mga tithes and offering. Oh, nandun po. But only, look at that second part, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Iba yung sasabihin mong Kristiyano ka, pero iba yung ginagawa mo. Kaya, let us watch out for that. This does not mean it is difficult to become a Christian, but there is only one way to live eternally with God. At ang tunay na daan niyan ay that only a few decide to walk that road. At kakaunti nga lang ang nagde-decide to walk on this. Now, believing in Jesus is the only way to heaven. Wala na pong iba eh. Because He alone died for our sins and made us right before God. Siya lang ang nag-justify sa atin, wala nang iba. No? Living His way might not be popular, but it is the only way and the right way papunta sa ating pong tinatahak na landas, wala na pong iba. Do not be misled and do not be deceived. Kaya nga po, sabi din po sa Matthew again, in the same way, no? Ang sabi po diyan, marami daw po ang nagsasabing they drive out demons and perform many miracles, but then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Sa ngayon, napakadami na nagtuturo na sila nga po ang tama. Pero para po sa ating mga kapatid, ang ating pong doktrina is very clear, Bible-based and Jesus Christ-centered. So, not everyone who talks about heaven belongs to God's kingdom. Jesus is more concerned about our walk than our talk. Huwag ka puro sat-sat lang. Tingnan mo yung gawa. Maybe on the outside you're good, pero sa gawa, meron ka ba? Yun nga po ang mahalaga sa lahat. Less talk, more work. Yung pong tatawag po nating active. You must be active doon po sa ating pong walk. He wants us to do right. Ang nais ng Panginoon, gumawa tayo ng tama. And not just say the right words. What you do cannot be separated from what you believe. Kung anong ginagawa mo, hindi po yan pwedeng ipaghiwalay sa iyong mga paniniwala. Hindi po pwedeng iba yung sinasabi mo at iba naman yung ginagawa mo. You cannot do that. Ang dalawang yan ay palaging mayroong connection. What you say and what you do. At it must be congruent. Kung anong sinasabi mo, yun din ang bunga ng iyong mga ginagawa. Kaya kahit anong gawin nating panluloko, then we cannot. Because very clear, ang gawa at saka yung sinasabi ay very much connected. Ayon po sa Corinthians,
And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of our Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. So kahit na ikaw ay isang homosexual, may pag-asa pa na mabago ka ng Panginoon. Maraming mga artista ang nabago ng Panginoon na sila nga po ay sumama rito sa homosexual activity. But later on, sila po ay nagsisi. Paano yung mga artista o yung mga tao na nagpaputol? Nagpaputol po sila. At they acted like a woman talaga. No? Uminom sila ng pangpalaki ng boobs. No? No, without malicious thinking, ha? Uminom po sila. Sexy na po sila. Ang tanong doon, can they reproduce? No. But later on, na-realize nila yung kanilang pagkakamali. Nakilala nilang Panginoong Hesus. Pero may babalik pa ba yung naputol? Wala na po. Ganun pa man, having said that, sila nga po ay nagpatuloy na tumahak na sa tamang landas. Kasi hindi mo na pwedeng ibalik yung nakaraan putol na putol na. And so, sila nga po ay nakarecover. Nilinis na sila ng dugo ng Panginoon. They were justified sapagkat ang abogado nila walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Amen? So, in summary, biblical portrait of marriage, mga kapatid, 1 is procreation, number 2, heterosexual and monogamous, at number 3, analogy to Christ and the church. In conclusion, same-sex marriage is not part of God's design for marriage, nor it has been even before the fall. Bago pa magkaroon ng fall, talaga po naman na man and woman lang. Even after the fall, man and woman lang. Hindi po nagbabago ang instruction ng Panginoon from the very start. Ang tao lang talaga ang mayroong tinatawag na hardened hearts. Now, what Christians should know, is that the homosexual community has an organized agenda to change the moral fiber of our society. Kaya nga po sa ating kongreso ngayon, nakapending, nais sila pong magkaroon ng SOGI bill. I forgot the meaning of SOGI. It's about the homosexual, the lesbian, the gay. No? Sila po yon. They would like to be identified as one. Pero sumasabit pa sila sa Congress at saka sa lower at saka sa upper house. No? So, antayin natin kung anong development na mangyayari dyan. Si Pacquiao will not allow that. Talaga pong tatayo yan at ipaglalaban niya yung kanyang Christian belief. Now, some attempt to legitimize homosexuality as an acceptable lifestyle. Okay daw yan dahil tinatanggap naman ginagawa nga sa ibang bansa Even, there are Christians say that people have the right to choose their sexual preference. My gosh, meron talaga, Kristiyano ba talaga yan? Na nagsasabing pupwedeng ang iyong sexual preference? No. Nung ipanganak tayo, napili mo ba kung sino magulang mo? No. Napili mo ba kung sinong nanay mo, tatay mo? No. Napili mo ba kung magiging lalaki at babae? No. Wala. Ang Diyos ang nagde-decide para sa atin on that particular time. But the Bible specifically calls homosexual behavior as a sin. Talaga pong kasalanan yan. Now let us come to our application. Pamuhay po natin ito. Christians must be careful, however, to condemn only the practice. Yung practice ang i-condemn natin, not the person himself, not the people. Kasi baka mamislead tayo doon na i-condemn natin pati yung tao. No. Those who commit homosexual acts are not to be feared. Hindi po tayo dapat matakot sa kanila. Hindi po natin sila dapat tuksuhin, i-ridiculed, or kagalitan po natin sila. No. We are not supposed to do that. They can be forgiven. Pwedeng patawarin sila ng Panginoon. At open ang Panginoon dyan. And their lives can be transformed. So tayo mga Kristiyano, tayo magpakita ng pagmamahal sa kanila. Kung ang anak mo ay nandiyan sa kanyang tendency, ipakita mo yung pagmamahal mo sa kanya. Huwag mong murahin, huwag mong kagalitan, huwag mong kutsay na bakla ka, ganito. No, do not do that. Dalhin mo sa kanya ang salita ng ating Panginoon.
The church should be a haven of forgiveness. Tayo, nasa church na ito, tayo dapat ang number one in terms of forgiveness. Simulan po natin sa ating pong mga anak, sa ating pong kamag-anak, na sila nga po ay may tendency, meron silang attraction to the opposite sex, or they may be in practice already. We should give them forgiveness and healing of repentant homosexuals. Yung mga homosexual na nagbalik loob na, nagpa-transform na sila, we should show our understanding on them. No? Huwag po nating i-compromise po natin sila. Hindi, kundi tanggapin natin sila sa ating pong society, sa ating pong church, sa ating pong brotherhood, sa ating pong sisterhood as Christians. Now, let us continue. Let us continue to pray. Tayo patuloy na manalangin that God would cause us to understand the times we live. Maunawaan po natin ang takbo ng panahon niya sa buong mundo. Even this pandemic that we are experiencing now, we continue to pray that God may give us wisdom to understand this problem that we are encountering today. At to love the Word of God, matuto tayong mahalin ang salita po ng Panginoon, magbabad tayo sa salita po ng Panginoon, and to teach His Word to our children. Kaya sinabi natin kanina, dapat maturo po natin sa ating mga anak. And the last one is to take a stand for righteousness in whatever venue God has called you to. So for us mga kapatid, anuman ang mangyari sa buong mundo, itong ating pong doktrina, ito pong ating pagiging maka-Diyos, truthfulness and righteousness, based on Jesus Christ and the Word of God, let us stand firm on our ground. Huwag pa tayong magpa-influensya sa kung anong mapaman yan. But remember, the devil is not sleeping. He's double timing na tayong lahat ay kanyang matukso at madala niya sa kanyang kaharian. On that note, mga kapatid, we will end. At tayo nga po ay patuloy na manalangin as we close. Heavenly Father, Lord, muli kami po ay nagpapasalamat sa isa pong very fruitful morning that we have heard your word. Dalayan po namin, Panginoon, na mga salitang ito, Panginoon, will be engraved in our hearts and that we will be able to apply this in our daily lives. At sa Panginoon, sa mga pamilya na meron pong ganitong problema, sa kanila pong mga anak, sa kanila pong mga siblings, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na sila ang maging halimbawa, magpakita ng pagmamahal, at ma-lead nila, Panginoon. Ito pong kanilang mga siblings, ito ang mag-anak po nila ngayon. Ma-lead nila, Panginoon, papunta sa kanuwan sa iyong mga salita, and there should be transformation that will be done by you alone, Panginoon. Muli, maraming pong salamat, Panginoon. Samahan niyo kayo, Panginoon, for the rest of the week, sa amin pong mga gagawin pa, ang inyong pong pag-ingat, at ang inyong pong biyaya at grasya. Binabalik po namin sa inyo lahat ng kapurit paggalang in Jesus' name. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.